Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Kathleen Salita mula sa Section BVE 211. Noong nakaraang Wednesday, April 9, 2025, kami ay nagkaroon ng outreach program na ginanap sa Missionaries of Charity Home of Joy for the Sick Children, isang lugar na puno ng pagmamahal at pag-asa. Matatagpuan ito sa Tondo, Manila at pinamumunuan ito ng mga madre na buong puso at buhay ang inialay para paglingkuran at mahalin ang mga batang may karamdaman at nasa kahirapan. Itong mga bata ay may mga kapansanan tulad ng cerebral palsy, Down syndrome at meron ding may mga kombinasyon ng iba't ibang condition. Ang layunin ng aming outreach program ay hindi lamang para tumulong kundi upang buksan ang aming puso't isipan sa realidad ng mga batang iniwan ng kanilang mga pamilya dahil sa iba't ibang dahilan. Sa aming pagdating sa inihanda namin ang aming mga sarili sa pagharap sa mga bata. Gusto naming labanan ang aming emosyon upang makita ng mga bata na kami ay natutuwa dahil sila ay aming nakita. Sa section namin na 211, nahati kami sa dalawang grupo. Ang una ay nagtanghal ng storytelling tungkol sa 3 pigs and 1 wolf at sa ikalawa naman kung saan ako ay kasama, kami ay nag-perform ng iba't ibang career professional at amin itong inarte kasabay ng pagkanta ng mga children's song. Sa totoo lang, hindi ko in-expect yung kalagayan ng mga bata, kaya sa unang kita ko sa kanila, parang gusto ko nang umiyak. Ngunit nilabanan ko ito dahil una kasi ako magpe-perform at dahil na rin gusto kong maging masaya lamang ang saglit na oras na yan. So, tinanggal namin lahat ng hiya sa aming katawan para lamang mapasaya sila. Sobrang sarap sa pakiramdam na makita silang nakangiti at tumatawa dahil sa amin na talagang nakakalambot ng puso. Ang pinaka naging espesyal sa akin sa ilang minuto lang na yon ay yung kanilang mga ngiti. Alam mo yun, masaya sila dahil nandun kami, dahil nandun ako. Lalo na nung sumasabay sila sa pagkanta at bakas sa kanilang mga ngiti, yung kasiyahan na naibigay namin. So, to be honest, pagkatapos nung outreach, sobrang bigat talaga ng puso ko. Pero, kasabay naman nun, may kakaibang saya at kumbaga, nagkaroon ako ng kapayapaan sa sarili. Actually, halo-halong emosyon eh. Hindi ko alam kung paano siya ipuput into words. Pero, in simple words, may lungkot dahil nakita ko yung hirap ng kalagayan ng mga bata. Pero, may tuwa rin dahil kahit papaano, sa loob ng maikling oras na yon, naging parte kami ng mundo nila. Napaisip pa nga ako, sabi ko, paano kung ako yung nasa kalagayan nila? Paano kung ako yung batang iniwan? May sakit at walang permanenteng pamilya. At dahil doon, naramdaman ko yung malalim na awa, yung pagmamahal at pakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi man kami magkadugo, pero sa araw na yun, para bang naging pamilya kami, even though kahit saglit lang yon. Though hindi kami ganoon lumapit sa kanila, hindi naman sa bawal, pero ayaw din naman namin na ma-attach yung mga bata sa amin. At doon ko muling nakita yung halaga ng may compassion ka at paglilingkod ng bukal sa puso. Mas naging malinaw din sa akin na hindi sapat yung malasakit kung wala kang ginagawa. Minsan, sapat na yung oras mo, yung presensya mo, o yung pakikinig mo sa kanila. And as a group naman, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Iba yung bonding na naidulot ng paglilingkod, yung alam mong hindi lang kayo nagsama para lang sa requirement, kundi para sa mas malaking dahilan. Doon ko nakita yung papel namin bilang kabataan sa community, at lalo na as future teacher na hindi lang kami dapat maging tagamasid kundi maging tagakilos. Right after nung outreach, talagang lahat ay maluha-luha habang nagkukwentuhan, yung iba tahimik lang, and overall, I think, mas naging open kami sa isa't isa. So, isa sa mga pinakatumatak na insight sa akin ay mula sa kursong ito ay ang pamilya ay hindi laging perpekto, pero ito ang unang lugar kung saan tayo natuto magmahal. Totoo, dahil hindi lahat ng pamilya ay buo, hindi lahat palaging masaya, 'di ba? Pero ang bawat isa sa atin ay may kakayahang piliin ang pagmamahal kahit pa sa gitna ng mahirap na sitwasyon.
na-realize ko rin na marami pa akong kailangan matutunan. Minsan akala ko alam ko na yung tama, alam ko na yung lahat, pero sa mga discussion sa klase, lalo na tungkol sa abandonment at broken families, napatanong talaga ako sa sarili ko. So, sabi ko, paano ko ba tinitingnan yung ibang tao? So, dahil doon, mas lumawak yung perspective ko at I'm really trying my best para mas maunawaan ko yung mga taong nasa paligid ko. Sa mga pagsubok naman, may mga topics talagang naging hamon para sa akin. Yung pagharap sa mga real life family issues na minsan ay halos kahawig na ng mga personal kong naranasan. Pero imbes na takasan ito, mas pinili kong maging bukas at dahil doon nagmumula yung tunay na pagbabago. Kaya ngayon, ang commitment ko ay of course magsimula sa sarili. Mas maging mapagmahal sa pamilya, mas makinig, mas maging magalang, marespeto at mas umunawa. At bilang future educator, gusto kong lumikha ng safe space para sa mga estudyanteng maaaring dumaan din sa parehong hirap. Kaya dahil dyan, my friends, classmates, and professors, and to those who's watching this, yung mga batang inabandona at matatandang iniwan ay hindi dapat natin kinakalimutan. Hindi nila pinili yung kalagayan nila, yes, pero may magagawa tayo. Minsan, isang araw lang ng pakikinig at pagyakap ay sapat na para ipadamang may nagmamahal sa kanila. As a class, talagang yung course na to ay nagturo sa amin na ang maliit na kabutihan ay may malaking epekto. Kaya, simulan mo sa sarili mo. Ngayong linggo, just try. Kumustahin mo yung isang bata, yung isang lola sa tabi ng bahay nyo. Makipag-usap ka sa parents mo kasi for sure may times talaga na hindi na natin sila napapansin, di ba? Or mag-donate sa mga nangangailangan. At bilang pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang mensahe na aking natutuhan sa buong kurso. Ang pamilya ang unang paaralan ng puso. Doon tayo natutong magmahal, masaktan at muling bumangon. Kahit gaano ito kagulo, ito pa rin ang ating uuwian at babalik-balikan. Dahil sa dulo, ang pagmamahal sa pamilya ang una at huling tahanan ng ating pagkatao. Ako po si Catherine Sarita at sana'y sa puso nating lahat mananatili ang pagmamahal na hindi nasusukat sa dugo kundi sa ating malasakit at pagkilos. Yun lamang po, maraming salamat.